longing just to bring something that's overwhelmed that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Again, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. That's all. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Than a song. More than a song. You're looking into my heart. Into my heart. Into my heart. You're looking into my heart. Into my heart. Into my heart. Coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus.
maraming salamat, Lord God, sa araw to, Panginoon. We pray, Lord God, sa aming VBS class, Panginoon, ay matutupang bawat isa, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy niyo po yung pagpalain, Lord God, at ma-equip kami, Panginoon, sa ginagawa po naming training, Panginoon. Thank you, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. Sige po, para sa unang reporter po natin, tawagin natin si... Sino gusto mauna? Si Ate Grace. Reporter o preacher? Magpi-preach. Okay po. Isang mapagpalang hapon po sa aking mga kapatid. At ito na lang. Ulitin ko po. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa aking kapwa mga kaklase. Thank you, Kuya. Um, Nagpapasalamat ako kay Lord kasi tunay na talaga nakakakaba talaga dito. Pang ilang ano ko na to pero kinakabahan pa rin ako. Napakabuti ng Panginoon kasi tunay na nagpatuloy pa rin ako sa nagpag-aaral ng sa BNS natin at nandito ako ngayon para mapamahagi sa inyo ang aking ibibigay na talakay sa inyo. Lahat tayo ay may mga iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan. Ah, ay ganon. Lahat tayo ay may iba't ibang mga pagsubok na hinaharap sa buhay. Magkakaiba man ang ating mga pinagdadaanan sa araw-araw, sa pamilya, sa anak, sa sakit, anuman na pagsubok. At ang aking itatalakay ang pagtatagumpay sa iba't ibang pagsubok. Ang aking verse ay chapter 1 verse 2 to 4. Sa chapter 1 verse 2 and 4. So, tayo basahin. Mga kapatid, magalak tayo. Magalak kapag tayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Verse 4, kaya tiisin ninyo ang pagsubok upang maging ganap na walang anumang pagkukulang sa buhay nyo. Meron po akong tatlong key na itatakil sa inyo. Tatlong puntos. Paano natin mapapagtagumpayan ang pagsubok? Paano natin mapapagtagumpayan ang pagsubok? Sabi nga dun sa Santiago chapter 1 verse 2 na magalak tayo sa tuwing dumaranas tayo ng mga pagsubok. Hindi po ba? Hindi madali ang magalak sa anumang mga problema, pero dito nakikita ang pag-anyaya ng Diyos na baguhin ang pananaw natin at sa hamon ng buhay. Anumang hakbang at patnubay ng pagsubok ay pagtutok sa ating mga espiritual na kalakasan. Sa halip na panghinaan ng loob, lumapit tayo sa Diyos at harapin ang kanyang patnubay at igalak ang ating tiwala sa Kanya. So, di ba marami tayong mga pagsubok, magkakaiba nga, di ba?
paano natin haharapin? 'Di ba sabi nga dun sa verse na Santiago na binasa natin, na magalak tayo. May iba sa atin na hindi na nagagalak sa pagsubok. Lahat talaga. Pero paano natin to dadalhin? Paano natin haharapin ang mga problema? Doon din dumako rin ako dun sa punto na yun na meron akong mga struggle talaga na problema na pinagdaanan. Kasi based naman sa lahat na ang asawa ko ay mula dito at ako lang ang nanay at tatay sa aking mga anak. Na talagang mahirap maging isang nanay na single. Hindi naman totally single na ikaw nanay at tatay na umaalaga, kumakaringa sa iyong mga anak na siyempre mga lumalaki na sila So, meron na silang mga karakter kung paano natin sila huhubugin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako'y nandito at natunay na nagpapatuloy. At lalo na ito, nag-aaral ako para mas malalim ang aking relasyon sa Kanya. Kung paano ako maging matatag para hamunin yung mga problema, yung mga pagsubok na dinaanan ng aking mga anak. Paano ako una nun, humingi ako ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kahinaan ko noon. Minsan pinagdudahan ko rin na hindi lumapit sa Kanya, na huwag akong lumapit, kaya kong resolbahin, pero hindi pala. Kailangan ko pa rin talaga ang Lord sa buhay ko. At doon niya ako talaga na binigyan niya ako ng answer sa mga problema ko na yon, na sa mga anak ko, lalo na especially sa anak kong bunso. Talagang doon ako talaga sinubok ni Lord. Mas mahirap yung dinanas ko sa anak ko na yon. Pero alam mo, doon ko po nakita yung pagsubok na yon, doon niya ako pinatibay, doon niya ako yung pinatatag, tsaka yung paano ko papatawarin yung mga tao, yung mga sa paligid ko, sa paligid ng anak ko, ng mga nangyari na yon, na kanyang mga naranasan ng panahon na yon na wala man nakakaalam ng mga pinagdaanan na yun ng bunso ko na yon, pero si Lord ang sinamahan niya ako talaga na hindi ko dapat na magtanim ng galit sa mga taong nakasakit at tunay na pinalakas ng pananampalataya ko sa Panginoon. Kaya doon ako hinubog ni Lord na kaya magpatuloy ako dito at na manatili ako sa church na ito at kasama ko ang aking anak na bunso. Dito naman po tayo dumako sa benepisyo ng pagsubok. Sapagkat alam natin na dudulot ng katatagan ng pagsubok ay pananampalataya nyo. At doon din niya ipinapakita ang layunin ng bawat pagsubok. Ito'y para palakasin ang pananampalataya natin sa panahon ng sinusubok tayo ng Diyos. Hinuhubog niya ang ating pag-uugali at pinapatibay niya ang pagtitiwala sa Kanya. At nilalayo tayo na magkaroon tayo ng mahinang pananampalataya. Dito po sa benepisyong ito na kung paano tayo patatagin yung mga pagsubok ng pananampalataya natin, yung faith natin kay Lord. Lagi ko ngayon tinatandaan na sa tuwing na meron dumarating na shake ako pero ngayon dahil may faith na ako kay Lord, naniniwala ako sa Kanya at meron mga bagay na hindi ko maunawaan, Kanya pong ibinibigay sa akin na magtiwala ka lang sa akin at ibibigay ko sa iyo yung tanong na hinahanap mo. At yun nga, nagkaroon ako ng peace of mind na lalo na sa aking pamilya na
talagang napakahirap na maisama ko dito ang aking asawa. Pero naniniwala pa rin ako by faith. By faith. At unti-unti ko na rin siya na nahihipo. Pero hindi ko pa rin po siya madala eh. Pero sabi naman po niya, in the day na talagang for good na siya, eh may sasama ko na siya dito sa church. At magkakasama na kami ng buong pamilya ko na kasama namin si Lord. Pangatlo, ano ba ang dapat nating gawin kapag dumaranas tayo ng pagsubok? Nasabi nga po dun sa chapter Santiago 1 verse 4 na kaya tiisin ninyo ang pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Sa madaling salita, huwag tayong sumuko. Yun nga po ang aking Sa panahon ng pagsubok na mahalaga ay manatili tayong tapat. Dapat lagi tayong tapat sa Panginoon at lagi natin gawin natin. Mag-serve tayo kay Lord na mag-focus sa Kanya at magbigay tayo ng oras, panahon para sa mga gawain, para sa mga gawain dito sa church. At kailangan natin palaguin pa yung spiritual nating pananampalataya sa Kanya na dapat natin na pagpahalagahan ang bawat na yung binigay niya sa amin yung binigay niya sa amin na maging panatag ako sa aking anak at yung mga taong nakasira sa kanya ay hindi na muli kasi binigay ko na kay Lord eh. Sabi nga, di ba, magtiwala sa kanya. Kaya huwag kang masishake kung ano man yung dumadaan na pagsubok sa aking anak. Kaya sabi nga dito sa Kawikaan 3, chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag kang manalig sa iyong sarili, karunungan. 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at itinuturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang application ko dito, ngayon alam na natin ang layunin ng pagsubok. Tanungin natin ang ating sarili. Paano tugunan ang kapwa problema kapag may problema, sa halip na sumuko, umiyak o magmukmok o magreklamo, lumapit lang tayo sa Diyos at manalangin. I-surrender natin sa Kanya ang lahat at magtiwala at magpatuloy ng pananampalataya. Sa akin po, ako po ay dati kasi nagmumukmuk ako, umiiyak ako, wala akong pinagsasabihan ni kahit isa. Sinosolo ko lahat yung mga problema na binigay sa akin ni Lord. Pero yung palang problema na yun din pala yung magbibigay sa akin ng lakas, yung pananampalataya ko, yung faith na mas lalo akong maging matatag. Lalo na especially sa aking anak. Kasi yung anak ko ay may ADHD. So maraming iba na hindi nakakaunawa sa kanya. Hanggang ngayon, meron pa rin. Pero by grace of God, kasi sa patuloy na paggabay namin, patuloy kami nagte-therapy, gamot, medyo naayon naman siya at nagsisikap na rin siya sa pag-aaral at nakikita ko naman yon. Pero marami pa rin na hindi talaga sa kanya, hindi nakakaintindi sa kanya. At doon yun yung nakakalungkot kasi nakikita niyo siya na okay, pero may times na hindi siya okay. Pero yun doon ko na lang siya ginagabayan at mananatili talaga na yung power ng prayer na habang natutulog siya, pinagpe-prayer ko. Ngayon, dilipat na siya ng ibang school. Kasi ang anak ko kasi ay laging nabubuli. Lagi siyang nabubuli. After, ngayong grade 10,
kaya na, lumalaban na siya ngayon. Pero sa kaklase niya, wala siyang friend, walang maka-accept talaga sa kanya. Pero sa labas, sa ibang section, doon siya nakakakuha ng friend na talagang, sabi ko, anak, bakit ganun? Bakit nakikipagkaibigan ka sa ilabas ng room? Dapat doon ka sa section mo kasi sila yung kasama mo. Yun nga, sabi nga niya, kasi hindi naman nila ako pinapansin eh. Sabi ko, hayaan mo sila pero makigroupings ka pa rin. Nahihirapan talaga siya sa pagko-communicate pero nakikita niyo siyang masaya dito. Masaya siya dito sa mga ginagawa niya dito ngayon at nakikita ko naman nag-i-enjoy siya sa kanyang mga grupo, sa kanyang ninang, kay Ninang Precious niya, na nag-i-enjoy naman siya, na sumasayaw na siya ngayon. At yun nga, yung nakita ko doon yung talent na binigay sa kanya. May talent pala siya. So, doon ko inaano na mag-enjoy ka lang. Makipagkaibigan ka. Wag mo, kung ayaw nila sa'yo, wag mo silang pansinin. Wag mong hayaan na lokohin ka nila, na pag inasar ka na nila, magmumukmuk ka na, malulungkot ka na, parang ayaw mo na mag-aral. Yung kasing dinanas ng anak ko dun sa Signal, dumaan siya ng anxiety, depression, talagang umuupo na lang, yun nga ang masakit sa teacher na yun eh. Umuupo na lang si Kim sa sahig, na may ginagawa siya na sarili niya, pero hindi inire-report sa akin. Ang ginawa nila, hinayaan nila lang si Kim na ganun lang ang ginagawa niya nung magko-closing. Hanggang sa dumating yung panahon na during the final exam ng 4th quarter na hinahabol na siya ng mga kaklase niya na hindi naman niya alam. So parang ang anak ko noon, final exam, hindi niya alam kung anong gagawin niya, takot. Doon na siya nagsumbong sa kanyang teacher. Doon ko na nalaman na mayroon palang problema yung anak ko na sa mga kaklase dito sa Signal. Sa Signal, kaya may phobia talaga ako sa Signal eh. Kaya nung na yun, nag-meeting kami, hinarap ko yung mga kaklase niya, na doon din, umabot din yung point na yung anak ko ay nagnanakaw na sa akin ng pera para lang mailibre ang mga kaklase niya. Kasi pag wala siyang panlibre, hindi siya papansinin. So nahuli ko siya doon at kinausap ko naman at hindi niya naulit. Ngayon yung mga kaklase nagpulasan, naglaanuhan sa kanya lahat. Kaya yun siguro kinagalit sa kanya dahil nalaman ko. Kaya ganun hinahabol siya. Kaya nung way of 2023 yung panahon na yun, talagang doon nasaldak talagang nawalan ako ng gana dahil yung anak ko, nakikita ko na lang na paggaling niya ng school, natutulog lang. Maghapon yun hanggang kinabukasan. Hindi ko napansin yung anak ko ay meron na pala siyang depression or anxiety. Ngayon, meron na siyang mga sinusulat sa mga papel, die. Gusto niya yung die, yung parang wala na siyang yung kakampay. Kasi pinapagalitan ko kasi hindi ko pa naiintindihan yung sakit ni Kim na meron pala siyang ADHD. So, doon dumako yung pinapagalitan ko, hindi ko maintindihan, yung tigas ng ulo. Wala siyang kakampi. Wala siya talagang kakampi nung time na yon. Kaya doon ako na hanggang sa meron nag-add sa akin na daling ko na siya sa psychology. So doon ko nalaman na ang anak ko ay may problema, nagka-anxiety. So nag-usap sila ng one-to-one hanggang sa meron din nga siyang guilt sa akin, sa papa niya. Kasi hindi nga siya, wala siyang maalala na masaya kami, na nakasama kami. Laging ang feeling niya, lagi siyang pinapagalitan. Kulang siguro siya sa attention, kaya yung pagsubok na yun talagang, doon ako sinubok talaga ng Panginoon. Yung mga tao na nakasakit sa kanya, nakabastos sa kanya,
nabastos siya, na doon na yung dumako na talagang doon na kami nagkabaranggayan dahil doon sa mga taong yon na napablatter ko na sila hanggang sinisiraan pa rin si Kim. Sabi ko, anak, wag mo nang pansinin sila. Wag mo nang pansinin, hayaan mo sila. Tapos yun nga yun, ang ginawa ko na lang dun sa mga batang iyon, yung mga nakasakit na yun, ang ginawa ko na lang, ipinag-pray ko. Kaya nga naano sa akin yung mga, sabi niya, bakit ang bilis mong pinatawad sila? Sabi ko, gusto ko na maging tahimik, may payapa yung anak ko, gusto ko nang patawarin sila. Nung araw na iniisip ko, nung binigay ko sa kanila yung pagpapatawad ko sa kanilang lahat, talagang, Lord, tama ba yung ginawa ko? Dapat binigyan ko sila ng leksyon, di ba? Pero sabi naman sa akin ni Lord, kasi meron mga nagsabi sa akin, dapat hindi mo hinayaan. Hayaan mo silang maparusahan. Ang ano pa nito, kami pa ang umalis sa school. Kami na lang umalis para matahimik. Kasi ayoko na eh. Gusto ko ng tahimik. Yun nga na, sabi nga, marami nagsasabi sa akin, bakit hinayaan mo? Bakit pinabayaan mo? Hindi ko pinabayaan. Kasi pinag-pray ko talaga kay Lord. Ng taos puso talaga, doon ko niluhod lahat. Sabi ko, pati nga ako, nagkaroon ako ng anxiety kasi mabigat yung nangyari na yun eh. Pero sabi nga, dapat di ko yun kasi gusto ko nang kalimutan. Pero para malaman din yung pagsubok na pinagdaanan ko na yun ay talagang kailangan ko nang i-let go. Kailangan ko nang mag-forward, ibahin na. Kaya si Kim, hindi niya na iniisip yun eh. Wala na siyang iniisip. Hindi niya na iniisip yun. Pero meron tumatak sa isip niya na kailangan niya pangalagaan ng kanyang sarili at kailangan niyang proteksyonan ng kanyang sarili at wag na sumunod siya sa amin, makinig muna siya sa amin, lalo na sa papa niya. Unti-unti naman nilalapit ngayon ang papa niya kasi tunay na may kulang din ng papa niya kasi lagi nga siya wala, di ba? Binigay niya lahat sa akin yung responsibilidad sa aking mga anak pero hindi pala sapat sa akin. Kaya itong verse na to, kaya natin tiisin ang lahat bilang isang ina. Bilang isang ina para sa ating mga anak, para maproteksyonan natin siya. At yun nga ang aking, mananatili ako, mananampalataya, at lalo ko pang palalakasin yung faith ko kay Lord. Lagi ko na lang tatandaan na meron tayong Diyos na buhay na lalapitan sa bawat araw ng ating buhay. Disaster. Okay, kaya pala Grace yung pangalan niya. Sapat yung biyaya ni Lord sa kanya. Sinong susunod? 3 baksak kay Sister Rosie? Tapos ka na? Mamaya. Nagpumpiyan kayo? Okay, ikaw na. Inabutan ko dati dito reporting. Hindi. Magandang hapon po sa lahat. Parang nakakakaba pala dito. Ang aking i-share ngayon ay sa how to be strong in the Lord. Yan. How to be strong in the Lord. Yan. Para tayo maging strong sa Panginoon, para tayo maging malakas sa Panginoon, ay, ano pa yun? Sa Joshua 1, Joshua 1:6-9 pala. Ayan.
Pwede bang Tagalog na lang para mas magandang pakinggan yung Tagalog? Tagalog, please. Kasi Pilipino tayo. Ay. Dito na lang. Joshua 1, 6 to 9. Sabi dito, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa iyong pakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain ng aking isinumpa sa kanilang mga ninuno. Kayong napagpakasakop nila sa lupain ibibigay sa iyo kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Yan. Ayan na pala. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay ni sa inyo ni Moises upang huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligta ang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Yan sabi ng Panginoon ay sa verse 1, sabi dito ay be strong. Sabi, maging malakas tayo at maging matatag, magpakatapang tayo sa Panginoon. Ay, nakaka-nervyos pala. Nawala ako sa ano. Sabi dito ay maging strong tayo sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan ang bilin sa atin ng Panginoon ni Moises upang ang lupain daw na sa kanilang ipamana sa kanilang ibibigay sa ating mga magulang. So, para maging strong tayo sa Panginoon, ay patuloy tayo maging matatag, maging malakas, kahit anumang pagsubok na daanan natin sa buhay, kailangan nating maging malakas, maging matatag at maging matapang. Number 2 sa Joshua 1:7. Observe the law, sabi dito. Ay para maging matatag tayo, maging matapang tayo, ay sundin natin ang mga salita ng Panginoon. Maging matibay tayo at maging malakas sa salita ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan na ang salita ng Panginoon ay patuloy niya inihahabilin sa atin upang tayo maging matatag. Kaya patuloy natin itong alalahanin at maging matatag tayo pa sa Panginoon. Number 3, meditate the Word of God. I-meditate daw natin ito araw at gabi. Ibig sabihin, basahin natin ito ang salita ng Panginoon sa araw man o gabi. Marami sa atin na mga, kahit tayo, minsan nakakaligtaan natin ito basahin dahil sa kabisihan natin sa buhay, lalo na sa mga magulang na mga nagtatrabaho. Diba, napakahirap ng isang magulang na nagtatrabaho, tapos pag-uwi ng bahay, maraming gagawin, may mga anak na kailangan alagaan. So minsan nakakaligtaan natin ito basahin. Ngunit kung ito ay inihabilin sa atin ng Panginoon, ay pagbulay-bulayan natin ito ang salita ng Panginoon para kung minsan maging makalimot tayo, iyon na lang ang palagay nating alalahanin ang salita ng Panginoon.
At kung minsan nga sabi ay sa araw, hindi natin talagang magawa ito. So kung hindi natin magawa sa araw, sa gabi naman, kahit ilang minuto, meron tayong time, maglaan tayo ng oras para sa salita ng Panginoon, para tayo maging matatag at maging matapang. So number 3, don't be afraid. Sabi ni Moises kay Joshua nung inihabilin niya na huwag kang matakot, magpakatatag ka at maging malakas. Para din tayo ay para mapalagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay, para maging matapang tayo, alalahanin natin ang salita ng Panginoon. Huwag natin itong kaliligtaan, sapagkat ang salita ng Panginoon ay patuloy na nagpapalakas sa atin, nagpapatatag ito sa atin upang harapin natin ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay at patuloy natin ito mapagtagumpayan. Tayong mga Kristiyano, sabi dito ay tayong mga Kristiyano ay maraming mga pagsubok sa buhay. Sabi nga, the more na malapit tayo sa Panginoon, the more tayo ay sinusubok. The more tayo na naging matatag sa Panginoon, masigit ang mga pagsubok na ating dadaanan, katulad sabi ni Sister Grace. Marami sa ating buhay na talagang ang pagsubok, minsan sabi nga, pwede bang isa-isa lang, Lord? Kung pwedeng mag-request kay Lord, minsan kasi sabay-sabay. Ngunit kung ang salita ng Panginoon ay ating panghahawakan, hindi tayo matatakot ni hindi tayo matitinag, sapagkat ang salita ng Panginoon ay siya nating sandata upang tayo ay maging matagumpay na harapin ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. Katulad ng sinabi ni Moises, na kahit saan ka mang magpunta, huwag nating kaliligtan, huwag nating kakalimutan ang mga salita ng Panginoon at patuloy natin ito i-meditate araw man o gabi. At saan man tayo magpunta, saan man tayo dadalhin ng Panginoon, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga salita ay patuloy natin ito alalahanin. Iyan lang po. Maraming salamat. Okay, so how to be strong in the Lord. Tama? Anong ginawa niya? Topical? Yung kanina pala, yung kay Grace, ano yon? Topical, expository, textual. Testimony. Textual money. Pero yung ano niya, pag dineliver niya yon sa ano talaga, powerful yon kasi may mga pagsubok na personal. Minsan, bakit may ganun, ano? Kasi pag dineliver mo, buhay na buhay sa'yo. Naranasan mo yung pagsubok talaga eh. Ano? Kaya yun, isa sa minsan sa layo na ng pagsubok. Alright, yung kay Sister, Myrna, textual, topical, ilang verse ba yon? Siya lang. Anim na verse? Tatlong verse. So, then yung title mo, a topic ay How to be strong in the Lord, no? Okay naman, how to be strong, paano maging malakas. Dapat, kasi inabot ko yung to meditate. Siyempre, mag-meditate ng Word of God. Ano pa yung isa? Ano pang isang point? Mag-meditate. Ano number 1? Ha? Hindi, kasi, di ba, sabi, how to be strong. Ano ang number 1? Sa tanong na, paano maging malakas? Kasi pag inano mo yun sa exegesis na tinatawag, hindi mo na ilalagay yung word na strong. Kasi sabi mo na nga ay paano.
No? Okay. So paano maging strong? Tama yung isa, no? Meditate the Word of God. Paano pa? Ayon dun sa verse. Ibalik nga natin yung verse. Pakibalik po yung verse, Brad. Para po dun sa parang sa law of hermeneutics, titingnan natin. Ito, 1629. Sa nagsimula, 6 to 8, 6 to 8 lang. 6 to 9. Ayon. Oo, tama, 6 to 9 nga. Tapos, paano maging malakas sa Panginoon? Pag kayo ang maggagawa niyan, paano magiging malakas sa Panginoon? Ayan, yung number 8, isaktong-sakto yon. Huwag mong kaligtaang basahin ang kalat ng kautosan. Pag bulay-bulayan mo, meditate, sabi ni Sister Myrna kanina, meditate the Word of God. Yun. Okay. Ayun, pwede doon sa verse 9, alalahanin mong akong Panginoong Diyos ang lagi mong kasama. Diba? Yun. Para maging malakas ka, ay alalahanin mo na sapagat akong si Yahweh na Diyos ay kasama mo, saan ka man magpunta. Kapag nasa isip mo na ang Panginoon ay lagi mong kasama, saan ka magpunta, magiging malakas ka. No? Okay. Ano pa? Verse. Pwede naman pong pag gumawa na tayo ng ganyan, kapag wala na tayo makitang saktong-sakto, pwedeng dalawa lang. No? Hindi naman pwede, lagi na lang 3 points. Sa basketball lang yun eh. Diba? pwede namang dalawa lang. O kaya pwedeng, sige po, ang pwede niyong panoorin ng mga preaching na spontaneous, walang points, walang ay ang pangalan niya si Joel Osteen. Yan. Kung gusto niyong ma-encourage, si Joel Osteen, panoodin niyo. Pag gusto niyo yung bang nai-encourage ka lang parati. Kung gusto niyo naman na yung grace ni Lord talaga maintindihan, si Joel Osteen po yon, no? Kung gusto niyo naman na very passionate, si Franklin, no? Yun po, no? Kasi hindi naman lahat papanoorin natin, talagang may hilo tayo. Si Franklin Jentensen, very passionate si Franklin. Napaka-passionate niya, talagang yung daman-daman mo yung passion ng puso, no? Si Joel Osteen naman, yun nga, tumingin ka pa lang sa muka, parang uuwi ka na na-encourage. Si Pogi masyado. Gwapong masyado si Joel Osteen kasi. Kaya ang congregation niya, mga 30,000. Ganun kadami. Okay. So, yan po. Sino susunod? Sige, 3 baksak kay Grace kanina. Nagbaksak ba tayo kay Grace? 3 baksak kay Grace. Tapos na? Kay Myrna, 3 baksak. 1, 2, 3. Sino susunod? Ay, ikaw na. Magandang hapon sa lahat mga kapatid.
Yung akin palang ibabahagi sa oras na ito ay yung sa aklat ni Isaiah, verse 43, verse 1 to 2. Sabi dito, basahin ko na lang sa Tagalog. Sabi dito, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at naganyo sa iyo. O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos na kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2, sabi niya dito, pag ikay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o maliningas man ang alab sa iyo. Di ba yung salita ni Lord dito sa kay Jacob ay napakaganda yung mga pangako niya? Yung lalo na dito sa verse 2 na ikay dumaraan sa tubig at walang mangyayari sa kanya dahil yung Panginoon ay nasa kanya. So dito sa verse na ito, pinamagatan ko ito na pamagat na reassures us. Meron tayong assurance pag tayo'y magsilbi o talagang mananampalataya tayo sa Panginoon, mayroon tayong kasiguraduhan na hindi tayo mapapahamak. So, sa verse na ito, meron akong 4 powerful truths to keep close to your hearts to Jesus. Number 1 ko is, you are not alone. Sabi nga dito sa verse 2 na sabi niya, pag ikay dumaraan, doon yung sinabi niya na nasa Panginoon ay nasa atin yung Panginoon ay lahat ng mga pagsubok o lahat ng mangyayari sa buhay natin ay nandyan si Lord kasama natin. So may assurance tayo sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan na sabi niya dito, you are not alone. God's presence in a constant in your or our lives, lean on Him. Kailangan natin ipagkatiwala sa Kanya ang lahat nating mga gawain, mga nating gagawin. Number 2, strengths of adversity. Sabi niya dito, challenges, opportunities, and growth for our spiritual growth. I-embrace natin ito sa Panginoon with faith. Kailangan natin ibigay natin sa Panginoon na may pananampalataya. And number 3, fear not. Whatever you are going through, God's love and power are greater. Kahit kanino pa man, wala tayong dapat ipangamba kung tayo'y may mga problema na pinagdadaanan. Huwag tayong matakot na ilapit natin sa Panginoon yung mga kailangan natin sasabihin sa Kanya na mga pinagdadaanan natin. Kasi may assurance tayo na tutulungan niya tayo. Nabibigyan niya ng solusyon yung lahat nating mga problema. So, number 4 ko na points is victory awaits. Sabi niya nga dito, these two shall pass, your or our struggles will become triumph. Sa lahat ng ating mga pagsubok, sa lahat na natin na pinagdadaanan, ay may victory na nakaantabay sa atin. So, ang kailangan lang natin talaga ay yung ibigay natin ng lahat-lahat sa Panginoon. At sabi nga dito sa Romans 8:28, sabi niya, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So dito, sinabi niya na sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, nandyan pa rin ang Panginoon talaga. Hindi humihiwalay ang Panginoon sa atin, lalo't na't hihilingin natin sa Kanya yung mga pangangailangan natin. Hindi niya ito pinagkakait sa mga taong lumalapit sa Kanya. So dito, yung matatawag natin na victory awaits. So dito, mayroon akong may isang kong kwento dito na ihalimbawa ko dito sa Romans 8:28. Kasi di ba nung unang panahon, yung uso yung mga preso na pinapagawa sa mga bundok para maghukay ng mga bato. Di ba yun yung dating mga
mga oo, parang ganun yung mga unang panahon pa, yung mga preso pinapatrabaho sila. So yung mayroon ditong dalawang preso na hindi naman talaga sila may kasalanan. Kumbaga na ano lang sila, napagbintangan. So nasama sila doon sa ano na yon, sa trabaho na yon. So maraming preso na gustong umalis doon sa lugar na yon. So ang ginawa nila, umalyansa sila, gumawa sila ng paraan na makatakas sila. So yung dalawang preso na yon, tumakas din, sumama sila. Pero nung time na malayo na yung kanilang tinakbo, nakakita sila ng isang kuweba. Pumasok sila doon. Pagpasok nila sa kuweba, yung sabi nila, takpan daw nila ng bato para hindi sila makita na nandun sa loob. Pero ang sabi naman ng kasama, yung isang preso, sabi niya, kung tatakpan natin ng bato, hindi tayo agad-agad natin yung takpan kasi kailangan ng maraming bato ang itatakip natin doon. So ang ginawa nila, kasi malapit na yung mga sundalo na humahabol sa kanila, ang ginawa nila, nanalangin sila sa Panginoon na, Lord, sabi niya, Lord, kung ipagkaloob mo, Panginoon, na mahuli kami ulit, na namin sa iyo yung ang buhay namin, pinagkakatiwala na namin sa iyo. Pero hindi pala alam ng dalawang preso na yon na may ginagawa na pala ang Panginoon. Yung kuweba, yung bunganga ng kuweba na yun, yung pasukan, meron na pala nagtatahi-tahi ng yung gagamba, yung kanyang sapot, nilagyan ng sapot. So nung dumaan na yung mga sundalo doon, sinabi ng sundalo na, dito ko lang sila nakita pumasok, bakit nawala? So ang sabi naman niya, paano sila makapasok dyan? Kung pumasok sila sa kuweba, di sana nasira yung sapot ng gagamba. So wala sila dyan. Di ngayon, yun, nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga preso na nagkawala. Hanggang sa hindi na nila natagpuan, yung dalawang yun, nakatakas. Kumbaga, nagkaroon sila ng lumaya sila kasi hindi sila nakita. So yun yung panalangin nila na sinabi nila sa Panginoon na, Lord, kung ang buhay namin ay kung ipagkakaloob mo na bumalik kami doon sa kulungan na yun, sa preso sa na yun, ikaw na ang bahala, sabi niya. So, di ba napakalaki ng niya, yung pananampalataya nila sa Panginoon dahil ibinigay nila yung buhay nila sa Panginoon na si Lord ang pinagkatiwalaan nila. So, napakalaking dito sa buhay natin na kailangan natin lahat ng ating gagawin sa buhay natin ay ilapit natin sa Panginoon. So, dito, ang conclusion ko dito ay makukuha sa Proverbs 3:5-6, katulad ni Sister Grace na sabi dito sa chapter 5 na tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaparanaanan. At kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong landas. So, diyan na po nagtatapos yung aking report. Maraming salamat po mga kapatid. 3 baksak po kay Ate Rosie. Yan. So ano po yung ginamit niya? Textual, topical, expository. Base sa inyo, anong napansin niyo? Textual. Yan. So, ano po tayo? Dako po tayo sa reporting. Hanggang ano oras ba tayo? Lani? 2:30. Kaya ng isa, no? Kaya pa isa? Oo. Sino magre-report? At next, sino yung susunod? Sayang kasi kung ano. So mark na tayo. Okay.
pa-play po ng video ng Mark. Tapos na po yung Matthew. Mark naman po. Shing. Mark. Mark. Saglit lang daw po. Medyo, ay, pag ako nakikita yung panat ko, dito ako. Ayan. Matatagalan pa po? Kung matatagalan, sige, i-summarize. Ha? Sige. Sige. Ayan. Book of Mark po. Basically, yung Book of Mark ay tinatalakay din yung life ni Jesus. Pero may 3 puntos na ginawa si Mark doon. Yung una ay sino si Jesus. Then, kung yung mga disciples din kasi nagdududa na si Jesus ba talaga yung Messiah. And yung pangatlong act ay yung pagka-Messiah ni Jesus. I-play na lang po pag pwede na. Sa first act po kasi sa Mark po, diniscuss ni Mark doon. Ang author po pala ng Mark ay si John Mark. So siya po ay isa sa mga kakilala nila Peter. So iba po si Mark tsaka si John Mark. Then sa first act po ay ipaniliwanag po sinulat dun po sa Mark na kung sino si Jesus, kung sino yung parang ginawa ni Mark po, in-state po niya doon na magkakaroon na si John the Baptist yung magiging messenger para ihanda yung darating na Messiah, which is si Jesus. Then sa second act naman po, ang nangyari doon, yung mga pagdududa ng mga disciple. Kasi akala ng mga disciple sa Mark din ay pag sumama kay Jesus ay magiging sikat, parang servant sila. Pero ang pinoint out ni Lord doon sa Mark ay dumating si Jesus para not to be served but to serve. At nakita rin nila na pinaitindi ni Lord na dapat pag susunod sa Kanya ay hindi isi-serve, kundi dapat sila yung magsiserve. And yung Act 3 po, yun naman po yung paging Messiah ni Lord na sinabi ng guard doon na yung namatay na si Jesus sa cross, may isang sundalo na nagpaliwanag, truly, He is the Son of God. And talagang nakita rin po dito yung kung paano naging Messiah si Lord kung paano siya isang Messiah sa Book of Mark. Meron na po ba? Gano'n lang po kasi kaikli yung summary ko. Summary po yun eh.
according to Mark. It's one of the first accounts of the life of Jesus and our earliest... The Gospel according to Mark. It's one of the first accounts of the life of Jesus, and our earliest historical traditions link this book to a Christian scribe named Mark, or John Mark. He was a co-worker with Paul and a close partner with Peter. And in fact, an ancient church historian named Papias, he recalls that Mark had collected all of the eyewitness accounts and memories of Peter and then shaped them into this account. But Mark didn't just randomly throw the pieces together. He's carefully designed this story of Jesus. In the first line of the book, Mark makes this claim about Jesus. It's the beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. Now, what's interesting is that this is the only time Mark is going to tell you what he thinks. For the rest of the book, he's going to influence you by simply putting Jesus' actions and words in front of you and showing you how other people react to him. Now, Mark's designed the story of Jesus as a drama with 3 acts. The first one set in Galilee, the third one is set in Jerusalem, and the second act shows Jesus on the way from one place to the other. And each of the acts focuses on a repeated theme. So in Act 1, everybody's blown away by Jesus, and they're wondering, who is this Jesus? In Act 2, it's the disciples who are struggling to understand what it means for Jesus to be the Messiah. And then in Act 3, we watch the surprising paradox of how Jesus becomes the Messianic king. Let's just dive in and you'll see how it unfolds. After the opening line, Mark begins with a quotation from the ancient prophets Isaiah and Malachi, who said that God would send a messenger to Israel to prepare them for when God would show up himself to rescue his people and become their king. And Mark introduces John the Baptist as that messenger, and then right when you expect God to show up personally, Mark introduces Jesus. And as he comes onto the scene, the heavens open, God's Spirit descends on Jesus, and God says, "You are my beloved Son." After this, Mark places in front of us a summary of Jesus' core message. He went about Galilee announcing the good news that God's kingdom has come near. Jesus is carrying forward the story from the Old Testament scriptures about God's rescue operation for his world. Through Jesus, God is restoring his reign over the world by confronting and defeating evil and its hold on people's lives, and then by inviting them to live under his reign by following Jesus. From here, Mark's given us a big block of stories showing us Jesus' power as he brings God's kingdom. He goes about healing people whose bodies are sick or broken or under the oppression of dark spiritual powers. And Jesus even does something that for Jewish people only God has the right to do. He forgives people's sins. And Jesus' actions here produce lots of different responses. So some people follow him and become his disciples. Other people don't know what to think, and still others reject him completely, especially Israel's leaders who accuse him of blaspheming God and being empowered by evil. But Jesus isn't surprised by these responses. In fact, he draws attention to it. In chapter 4, Mark has collected many of Jesus' parables about the hidden, mysterious nature of God's kingdom. And Jesus says that his message is like seed falling on different types of soil. Some are receptive, some are not. Or it's like a mustard seed that's very tiny. It seems insignificant, but then it grows huge and surprises everyone. Jesus' point is that he really is the Messiah, bringing God's kingdom, but it doesn't look like what anybody expected. And this growing confusion about Jesus among the crowds is connected to a key idea Mark emphasizes at the end of Act 1, that even among Jesus' disciples there's confusion. Even they are struggling to grasp who Jesus really is, and that brings us to Act 2. It begins with a crucial conversation. Jesus takes the disciples aside and he asks, "Who do you all say that I am?" And Peter speaks up saying, "You're the Messiah." But it becomes clear that for Peter, this means that Jesus is a victorious military king from the line of David who will rescue Israel from the Romans. But for Jesus to be the Messiah means that he's the suffering servant king of Isaiah 53, who will bring God's rule by giving up his life in Jerusalem. And the disciples, they don't get it. They think following King Jesus is going to mean fame and status and importance, and Jesus makes it clear that following him is actually like dying, like carrying your own cross. It means rejecting violence and pride and selfishness and giving one's life out for others in acts of service and love. He has the same conversation with them 2 more times, and it all culminates in Jesus' important statement that the Son of Man did not come to be served, but to become a servant and give his life as a ransom for many.
The disciples still don't get it. They respond in confusion and fear. And so here in Act 2, Mark has placed another key story that echoes the book's introduction. Jesus takes 3 of his disciples up to a mountain, and he's suddenly transformed. He's radiating with light and glory, and a cloud envelops them. Now, this is just like the glory of the God of Israel that showed up long ago on Mount Sinai. And then the 2 prophets who stood in God's presence on Mount Sinai, Moses and Elijah, they appear next to Jesus as God announces again, "This is my beloved Son." Now, by placing this story in the middle of all these conversations in Act 2, Mark is making an astounding claim that Jesus, God's Son, is the physical embodiment of God's own glory. And in Jesus, the glorious God of Israel is going to become king by suffering and dying for the sins of his own people. It's a puzzling claim that confuses and scares the disciples as they leave the mountain. Which brings us to Act 3. Jesus makes a very public royal entry into Jerusalem for Passover. People are hailing him as the Messiah. Then he enters into the temple courtyard and he asserts his royal authority by running out the thieves and crooks and stopping the sacrificial system. Then this kicks off a whole week of Jesus debating and confronting the leaders of Israel, condemning their hypocrisy, and so they set in motion a plan to have him killed. And Jesus warns his disciples, predicting that Jerusalem and its temple will be destroyed within a generation, and his disciples will be persecuted just like him, until he returns one day to bring God's kingdom fully over the world. And it all leads up to the final night. Jesus has his last Passover meal with the disciples, a symbolic meal that told the story of Israel's liberation from slavery through the death of the Passover lamb. And Jesus takes these symbols and he gives them new meaning. They point to the liberation from sin and death that will happen through the death of the suffering servant Messiah. From here, the story rushes forward to Jesus' arrest, his trial before Israel's priests and the Roman governor Pilate, all resulting in Jesus' crucifixion. And it culminates in a key scene that matches the important scenes from Acts 1 and 2. Except this time, it's darkness that descends, not a cloud. And instead of the divine voice from heaven, it's Jesus' voice crying out before he dies. And then most surprising is that it's a Roman soldier who sees Jesus die, who grasps and then announces who Jesus is. This man was the Son of God. He's the first person in the story to recognize the story's shocking claim about Jesus' identity, that it's the crucified Son of God who's the Messiah, Jesus of Nazareth, who died for his friends and for his enemies. After this, Jesus' body is placed in a tomb, and on the first day of the new week, 2 women from his disciples come to the tomb, and they discover that the tomb is empty. The stone's rolled away. And an angelic man informs them that Jesus isn't here, that he's risen from the dead. And so he orders them to go and tell this good news to the other disciples, that Jesus is alive, that he'll meet them back up in Galilee. And the women, they're freaked out. Mark says that they fled from the tomb in terror, telling no one, for they were afraid. And that's how the book ends, with Jesus' disciples showing the same kind of fear and confusion that concluded Acts 2 and 1. Now, if you look in your Bible, you'll see that the Gospel of Mark has more to its ending, where Jesus appears, he speaks to his disciples, but there's also a note there telling you that that ending is not part of the original book, that it's only found in later, less reliable manuscripts. Now, it's possible that the original ending got lost, or that Mark actually never finished writing his account, but it's more likely that this abrupt ending is intentional to make a point. The entire story has focused on the shocking claim that puzzled Jesus' disciples from beginning to end, that it's the suffering, crucified, and risen Jesus who's the Messiah, the Son of God. That God's love and upside-down kingdom were revealed as Jesus died for the sins of the world. And so this story ends without closure, and it forces you, the reader, to grapple with this very strange and scandalous claim about Jesus. And are you going to run away like the disciples? Or are you going to recognize Jesus as your king and go and tell the good news? And only you can answer that question. And that's what the Gospel of Mark is all about. Book of Mark, yan. Alam niyo po ba na tapos na po tayo kasi hindi na kaya ang Luke. Pero since may oras pa, medyo konting trivia po. Ang Book of Mark ay isa sa pinakauna
Actually, siya yung unang gospel na nasulat. Compare mo sa book ni Matthew, compare mo sa book ni Luke, compare mo sa book ni John. Pinakanauna pong maisulat ang book ni Mark. Pero alam niyo po ba na si Mark ay hindi direct disciple ng Panginoon? Hindi siya direct kagaya ni Matthew at saka ni John. Si Matthew at si John, isa sa 12 disciple ng Panginoon. Pero si Mark po ay, I believe, na-convert po siya ng ibang mga disciple. Pero hindi siya directly naka-witness kung ano yung nangyari sa buhay ng Panginoon. Okay po yun ha. Just like Luke, hindi rin po niya nakita, yung susunod po nating libro, si Lucas po, hindi niya directly nakita kung ano yung nangyari. Kung titingnan ninyo sa mga sulat nila, especially kay Luke, ito yung trustworthy na narinig ko sa iba. Yun ang sabi ni Lucas. So, yung dalawa pong yan ay hindi direct disciple ng Panginoon. Sila po ay bunga ng discipleship. 144 po sila. Dinisciple sila ng direct disciple o primary ng Panginoong Yesus. So parang yung sa leader dito, sila po yun. Si Mark at saka si Lucas. Ngayon, meron pong claim sa Book of Mark na wala daw, hindi daw tinuturo ni Marcos na Diyos ang Panginoong Yesus. Pero actually po, in every chapter of the book, ay pinakikita doon na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Simulan po natin sa chapter 1. Sabi ni John the Baptist, behold. Dati ang akala ko sa behold, iba yung pagkakaintindi ko sa behold. Ibig sabihin pala ng behold, tignan nyo, or narito. Anyway, so, behold the Son, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tapos sabi niya rin, make straight path. Sabi nga gano'n, di ba? Tuwirin ninyo yung meron daw isang prinopesay na may magpo-prophesy na isang propeta na magsasabing bigyan nyo ng tuwid na landas yung paparating na hari. Di ba? Ang tinutukoy sa Old Testament na gano'n ay si Yahweh. Pero narito ngayon si John the Baptist fulfilling that promise at sinasabi niya na tuwirin nyo ang daan sapagkat narito ang hari, sabi nga na nag-aalis ang kasalanan ng So parang dito, indirectly or directly, tinutukoy ni Marcos na ang Panginoong Yesus ay si Yahweh. Nagets nyo? So talagang directly or indirectly, dinideclare ni Marcos na si Lord Jesus ay si Yahweh, mismong ang Diyos. So hindi totoo, sa chapter 1 pa lang yon. Chapter 2, saka na natin pag-usapan. Lang po, mga sample lang po, may mga bagay talaga na kung titingnan ninyo, kasi may kiniklaim ng mga atheists at saka ng mga Muslim na nagko-kontra-kontra yung mga yan. Kontra-kontra yung Matthew, Mark, Luke dyan. Pero actually po, kung titingnan nyo, sabi gano'n, senaryo daw po yan eh. May oras pa naman po tayo, di ba? Para hindi nyo maisip nyo kasi meron binanggit sa libro ni John na hindi binanggit sa libro ni Mark. Ganito daw po kung itong square na to, yung senaryo, di ba? Harap, tagiliran, likod. Parang, eto si Marcos dito sabihin na natin sa harap. Si Lucas dito nakatingin. Si Marcos doon nakatingin. Si John dito nakatingin. Si Matthew dito nakatingin. Di ba? Hindi binanggit ni Mark kung ano yung nakikita niya dito sa kabilang gilid ay hindi na totoo yung sinabi dito ni Matthew, di ba? O ni John. Iba-ibang anggulo sila, iisang senaryo sa buhay ng Panginoong Yesus, pero iba-ibang pananaw. Hindi nabanggit nung isa na ay dito binuhay ni Lord si Lucas, sino yun? Lazarus. Hindi binanggit ni Marcos. Hindi ibig sabihin, hindi na totoo na binuhay ng Panginoong Yesus si Lazaro. Just because hindi inireport ni Matthew. Di ba? Iba-ibang angulo pero isang senaryo and they all pinapatunayan ng isa yung isa at nung isa yung isa. So lahat po yan
Isang senaryo, iba-ibang anggulo, pero isang istorya. Mahal ka ng Panginoong Hesus. Okay po? Tapos na po yung Book of Mark, so wala na po tayong oras sa Lucas. So, inano na lang po. Yun po. Sige po. So, yung sinabi ni Brother Bong, kaninong cellphone to? Kala ko, paparapol ko na sana. Parapol natin sa Kalye Olympics, Brad. Parang yung sinabi ni Brother Bong, yung elepante, di ba? Yung elepante, kapag tinignan natin, pag in-interpret ng isa, halimbawa, 4 na bulag, humipong ganon. Ang elepante ay matulis. Kasi hipo niya, ilong. Mahaba. Mahaba. Sabi niya, ang elepante ay mataba. Ang elepante ay, ano pa elepante? Ang elepante payat kasi buntot lang hinipo niya. So parang ganun yung Matthew, Mark, Luke, and John. Pwedeng yung account ni Matthew, iba yung account ni Luke, ni Lucas, pero pare-parehong gospel. Alright, sige po. Malapit nang matapos yung ating New Testament survey. Hindi, malayo pa, no? Lucas pa. Ilan pa ang preacher natin na naiiwan? Pataas ang kamay. Julie, 1, 2, 3, 4. 4 na lang. Wow. Sa susunod, itodo na natin para tapos na. Sa 24 po, 24, si Brad Pitt ay magtuturo sa mga South Porpoise. Dito gagawin sa atin sa second floor. From 9 to 11. No? Ang pwede hong nandito ay mga nanay, lalo po kung kayo ay namimingwit ng cell. Nako, napakadami hong nanay noon. Kasi kailangan po namin ng available na nanay na tawag dito, hahawak ng groupings. Brad Pitt, lagyan mo ng kaunting groupings, ha? Lagyan mo ng groupings kasi kailangan natin yan. Kailangan na nating bingwitin ang mga yan, eh. No? Groupings. Tapos, wag ko kayo mahiya, mag-share na kayo. No? Mag-share na kayo sa kanila. Wala nang keme pa. Baka makawala pa ang mga yan. Yung isda, mailap eh. Brad Edward, baka pwedeng samahan mo si Brad Pitt kasi pag nakita mo siya paano ilatag. Kasi may ituturo naman eh. Para just in case minsan, ikaw naman magturo. Kasi taga-South yan eh. Kasi may hawak na siya sa Port Bonifacio. Tinatawag na nga siyang pastor doon. Pagpapastorin na natin sa Port Bonifacio si Brad Pitt. Lang naman pastor pa ng Bonifacio, pastor pa ng South. Dapat ikaw na dito, Brad, sa South. Time will come, ha? Pero hindi naman kaagad. Observe ka muna. Then, kapag kunyari, para kung wala si Brad Pitt, meron na agad tayong mahahawak. Kasi siya ang kilala eh. Ano? I-introduce ka kaagad namin, ha? Okay? Yan po ay mga purpose. Okay. Okay? So, mga kapatid, mahirap naman po ng aral tayo ng aral. Dapat po may gagawin tayo. Kumuha po tayo ng tatlo. Yan. Iba-ibang kulay po yan. Pasa-pasa lang po. Ano? Yan. Pag nakakuha po, i-explain ko po habang kayo kumukuha kasi pag nakakuha kayo, tapos na kayo. Tapos na tayo, no? Mag-share po kayo ng 2 tao, no? 2 tao na unbeliever. Tapos kuhanan niyo yung pangalan. Maaaring yan ay kapamilya nyo, katrabaho mo, o kung sino man, ha? Kuhanin nyo ang pangalan. Okay? Kasi po, assignment po natin yan doon sa nasa baba. Kaya pina-assignment din natin sa inyo. Sayang naman yung... Ayan, tama-tama, pwede nyo pong dalhin yan
i-share nyo na sa Purpose yan, sa Webes. Sa 24, sa Webes, no? 9 to 11 sa second floor. Ha? Okay. Sige. So, yan po. Yung isa-isa inyo, pag-aralan nyo, yung dalawa ay ibabahagi nyo sa iba. Ha? Kuhanin nyo po ang pangalan. Alright? Okay? At sana ay at atin po yang ipapag-pray, ano? Sa ating mga prayer meeting. Isasama ho natin yan. Mangangalap ulit tayo ng mga ipag-pray natin. Okay? So, okay po. Salamat po. Tayo po ay manalangin na. Lord, salamat po sa buhay ng iyong mga anak. At tunay po na magamit mo nga po kami sa aming panahon, O Diyos. Lord, maging si Brother Noel, dinadalangin po namin na kung siya po ay masend talaga doon po sa Mountain Province, I let your will be done. In Jesus' name, amen. Amen.